Hello ka-trade, kumusta? Mag-update kami ngayon ni Alvin sa Manara AI na nag-i-scan sa forex market at nagbibigay ng signal. Okay? So, tinesting namin ito. Nag-open kami ng trading account at reneed namin sa Manara. Nag-trade kami ng 4 na araw. So, maraming trades yung nagawa namin. Kaya dito sa video na ito, makikita natin yung result ng mga trades namin galing sa signal ng Manara. So, malalaman natin kung profitable ba yung Manara. Worth it ba itong gamitin? So ito ka-trade ang Manara AI. So nag-i-scan siya sa market, sa mga forex, indices, cash, futures. Ayan. So pinili namin mga forex pairs lang. Okay, example ito. GBP, GPY. Meron siyang buy signal. Ito yung pattern niya. SIPIR. Okay? Tapos M5 yung time frame. Okay, so kung i-click natin yan, lalabas itong chart. Ito yung chart ng GBP, GPY, M5 time frame. So, ito yung pattern na nakita. Kung makita nyo, yung mga triangle, yan ay harmonic pattern. So, meron siyang buy signal na binigay. So, ito yung entry niya. Yan. Dito ka magbabay. Meron na ring stop loss. May price dyan. Kukopyahin na lang. Ito yung target, take profit 1 at take profit 2. So, yung mga signals na binigay ng Manara, trinade namin ni Alvin. So, kadalasan sa mga signals na trinade namin, M5. Tapos yung mga stop loss kadalasan 5 pips, 10 pips. So maliliit lang scalping kasi sa M5. So tinesting namin ni Alvin na i-trade ang signal sa Manara sa zero spread na account kasi maliit lang yung stop loss niya. So kailangan ng zero spread. Tapos yun nga lang meron commission. So trade namin yan dito. So kung titingnan natin sa trading history, nag-trade kami mula June 24, 2024. At ayan, yan yung mga trades namin. So napakadami na yung nagawa naming trades. Siguro mahigit 100 trades na yung nagawa namin sa loob lang ng 4 na araw. So kung mapapansin nyo, yung kulay red, so yun yung mga stop loss. So kung makita nyo, maraming kulay red. Yung kulay green, yun yung mga nag-profit na trade or take profit. So kung mapapansin natin, lamang yung pula. Lamang yung nagiging stop loss. So ibig sabihin, ang Manara ay mababa yung win rate. Mas maraming loss kaysa profit. Pero kung titingnan natin, yung mga loss, maliliit lang yung mga loss. Makita natin, may $4, may $5. Pero pag nag-profit, $10, $15 $19 Okay? So, ibig sabihin, kahit mababa yung win rate, maraming loss yung signal, pero mas malaki naman yung profit, mas mataas yung risk-reward ratio. So, ibig sabihin, kikita ka pa rin. Example, malos ka lang ng $5, mag-profit ka naman ng 10. So, kahit doble pa yung loss mo, isa lang yung panalo mo, 2 talo mo. So, bawi ka pa rin or kikita ka pa rin. So, tingnan natin yung report ng account namin na ginamitan ng signal. So, doon makita natin yung detalye kung nag-profit ba tayo. So, ito yung report ka trade. Gamit namin na zero spread. Napakaganda ng spread ng XNES, stable, zero spread. So, meron nga lang commission. So, meron tayong link sa description kung gusto nyo gumamit ng zero spread. So, dito makita ninyo ang commission. Dito banda. Commission, at profit. So, dyan may nakalagay. Dito sa commission, makita natin, puro negative yan. So, yan kasi yung bayad bawat trade or parang trading fee kasi wala siyang spread. Tapos, sa profit, yan, makita natin, may positive, may negative. So, yan naman yung kita sa trade. Yung profit, positive, yung loss ay negative. So, yung lot size natin, consistent lang yan, 0.2 yung lot size natin. So, ito yung naging result. Scroll down natin sa baba. So, makita natin dito sa baba, makita natin, so sa profit, overall na profit, kumita sana tayo ng $60.51. So, ibig sabihin, kahit maraming loss yung signals ng Manara, nag-profit pa rin tayo, kumita pa rin tayo. Ang problema lang, dahil yung commission ay $232 or yung trading fee. Diba? Kasi zero spread siya pero may spread pa rin na konti, 0.1, ganyan. So, nalugi tayo sa commission. Okay, kaya overall, negative pa tuloy tayo ng $172.36. So, yung balance natin dati ay $950. No, iti-testing natin to. Ngayon ay $775 na lang. So, yung lot size ng trade natin ay 0.2 lang. So, yung risk natin nasa 2 to 3%. Nasa mga ganyan, or 2 to 4% bawat trade. Kaya hindi masusunog yung account natin kahit marami pang trade. Kasi, will manage yung risk. Naglilimit lang tayo ng risk 2 to 4% bawat trade.
Yung take profit, mas malaki. Okay? So, ang naging problema, bakit maraming nalulugi sa Manara Signals or meron din ako nakitang comment na nasunog na yung account nila sa gamit ang Manara Signals, nalulugi sila dahil maraming talo. So, nakita naman natin, marami talaga siyang talo, mas lamang yung talo kaysa panalo, pero yung panalo naman, mas malaki yung profit, kaya nababawi at may kita pa. Ang problema talaga kung bakit tayo nalulugi ay dahil sa trading fee or yung commission. Dahil yung trade natin ay M5 na signals, so nag-stop loss lang siya ng 5 or 10 pips. So, kailangan natin gumamit ng zero spread na account para buo yung stop loss natin ng 5 or 10 pips. Okay? So, nalulugi naman tayo sa commission kasi may trading fee. Di ba? Kapag gumamit naman tayo ng walang commission pero may spread, so example, may spread na 2 pips. So, yung stop loss sa 5 pips natin, so 3 pips na lang. So, mas malapit na tuloy. Mas mataas yung chance na tamaan. Okay? So, yun ang dalawang problema. Dahil ang ginamit natin na signal ay M5. So, ano yung magandang gawin? So, nakita namin na ang magandang gawin, unang-una, ano yung nakapagbalugi sa'yo, Alvin? Yung commission. Yung commission. Ang taas ng commission. Ang laki ng commission. So, iti-testing natin na gagamit tayo ng broker na walang commission. Okay? Kagaya ng XM Ultra Low. Walang commission, walang swap, pero may spread, pero maganda rin naman yung spread, hindi masyadong mataas. So, try natin next week. Tapos, hindi natin iti-trade sa M5 kasi pag ang stop loss niya 5 pips lang, tapos may spread na 1, 1.5, 2. So, sobrang baba na ang win rate natin kasi malapit na sa stop loss. Bawas na agad yung stop loss natin. Kaya, ang gagamitin natin na signal ay dapat mga M30, M15. So, ganun yung mga signals na gagamitin natin para medyo malayo yung stop loss. Example, ang stop loss ay 20 pips. Tapos, yung spread ay 2 pips. So, okay lang. Hindi masyadong ramdam kasi meron pang 18 pips na distansya. Okay? Pero kapag ang gagamitin natin ay may commission, zero spread na may commission, kahit gumamit ka ng higher time frame, 20 pips yung stop loss, so hindi magbabago yung commission. Yun pa rin, ikakaltas pa rin sa'yo yung commission. Kasi, nakadepende yun sa lot size mo. Okay? Kaya, tingin ko, magandang i-testing dito yung walang commission, yung spread based lang. So, next week, iti-testing natin ito sa XM Ultra Low account kasi walang commission, walang swap, at maganda yung spread, mas mababa. Okay? Kung gusto nyo rin i-try ang XM Ultra Low account, meron kaming link sa description para mapag-open ka ng account. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin para updated kayo sa pag-testing natin dito sa Manara AI. Yun lang ka-trade. Salamat.